Bagong lahat, sana ay nasa mabuting kalagayan ang inyong mga sarili at mga mahal sa buhay sa gitna nitong walang tigil na pag-ulan at bagyo at baha. In a way, it does fit today's occasion. After all, the story of program Paghihilom, as seen in this book, is the story of Filipinos not just surviving, but overcoming the many storms brought by life. Saksi ako at ang marami, ang lahat natin sa kwento ng program Paghihilom ni Father Flavie at ng maraming ina tulad ni Nanay Teresita, maraming ama, tito tulad ni Kuya Randy, maraming tita, kapatid, anak at asawa na naulila dahil sa madugong war on drugs at extrajudicial killings. Naalala ko yung unos ng patayan at kawalan ng hustisya. I remember your stories. The families whose loved ones were lost in this campaign of hate and wanton violence. I remember visiting the wakes of people like young Kian de los Santos. Naalala ko yung sinabi ng de los Santos family, yung pagluluksa, yung kalungkutan na may kasabay na takot dahil sa mga banta mula pa doon din sa mga responsable sa pagpatay kay Kian. I remember the systemic lies, the disinformation, and the hateful messages coming from the trolls who sought to discredit the victims' families, as well as program Paghilom and other groups fighting for justice in those dark days. Pero, naaalala ko din ang tapang, husay at determinasyon para sa hustisya at katotohanan ng mga pamilya ng biktima ng EJKs, ng program Paghihilom ni Father Flavie at ng maraming Pilipino na nanindigan noon at naninindigan ngayon laban sa patayan at pang-aabuso. I remember being inspired by the courage and dignity of the families of EJK victims who spoke out for the truth in the Senate hearings and in many other venues. At masaya ako na sa kabila ng tangkang cover-up, narinig ng buong bansa ang katotohanan at ang kwento ng mga pamilya na humihingi ng hustisya. Mula noon at ngayon, saludo po ako at ang buong bansa sa inyong paninindigan. As a member of the Senate, it is an absolute honor to have helped you, the EJK families, speak truth to power and make your stories heard throughout the world. And of course, allow me to thank Project Paghilom and Father Flavie for your noble work throughout the years. It is an honor to work with you towards the cause of justice and human rights. Gaya ng sinabi din ni Archbishop Soc, ang ating Panginoon ay Panginoon ng katotohanan at hustisya. Ilang taon matapos ang administrasyon ni Rodrigo Duterte, naaresto at nakakulong siya ngayon sa The Hague. Testigo sa kanyang krimen ang EJK families. Yung due process na ipinagkait niya noon, hinihingi niya ngayon sa ICC. All of this has only been possible through the faith, hard work, and courage of the EJK families, of Project Paghihilom, and the many organizations
fighting for justice. And every Filipino standing up against the killings. Patunay lang iyan na sa huli, laging mananaig ang katarungan at ang ating pananampalataya. At ang malinaw, we are just getting started. Sinabi din niya ni Kong Heidi. Hindi tayo titigil sa pagsasalita ng katotohanan, sa pag-oorganisa at sa pagkilos kasama ng mga biktima ng EJK. At The Hague and here in the Philippines, we will continue the mission and keep the faith. Kaya sana magpatuloy pa ang ating pagtutulungan at pagdadamayan para sa tuluyang paghilom at pagbangon ng mga EJK families at sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng krimen laban sa taong bayan at sangkatauhan. Maraming salamat po sa inyo. At ingat tayo pag-uwi mamaya. Mabuhay ang Project Paghilom at mabuhay tayong lahat.